Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ating i-review yung previous videos ni Professor Malo Tikia. Ito'y patungkol sa mga accomplishment ni PRRD in which in relation dito sa current situation about sa impeachment ni Inday Sara, dahil ito siya ay parang baseline, uh, ito yung pinakahugot bakit atat na atat silang gustong ipa-impeach si Inday Sara at sa mga nagawa ni PRRD. Pakinggan ho natin paano in-explain po ni Professor Malotikia at sobrang galing po. Yung Ang simbahan. si Presidente Duterte, sa tingin ko lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest Alright. na question niya, lahat yan nagsama-sama ngayon ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig kong sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorten niya yung requirement ng birth certificate para Tama. sa first time na nagtatrabaho. So marami siyang ginawa apart Yes. from yung usapan sa droga at saka sa pag-solba with finality yung 50 at Pero alam nyo ho, yung mga tao, yung mga kalaban niya nakafocus doon sa AGK. Kasi doon lang yung parang may doors, isang door na doon sila pwedeng makatira ni Tatay Digong eh. Aside from that, ang dami ng talagang nagawa. So hindi mo na kailangang i-validate kasi mismo ang mga tao ang talagang nakakita sa mga nagawa ng Duterte administration. So ito yung nangyayari ngayon. Kaya talagang tinira nila dahil sa inggit, di ba? At gusto nilang talagang alisin ang mga Duterte sa ating bansa. Pero yun nga, hindi kasi nila basta-basta mapalis dahil sa mga nagawa ni Tatay Duterte. At ito pa, ang klaseng tao kasi ito si Tatay Duterte, bakit mahal ng mga tao, ay napaka-humble. Hindi po kayo nakarinig na nagyabang yan siya. Nagyayabang na nagawa niya yung mga passport na naging 10 taon, yung mga driver's license, yung sa mga OFWs. Wala tayong makita dyan. Yung pinalinis niya, yung Manila. Look at that, yung pinaka lang dyan, yung Manila Bay. Di ba? Sino bang presidenteng dumaan dyan? Walang sino man ang nakagawa. Could you imagine that? Tapos yung sa Boracay, nung pagpunta namin last year sa Boracay, I was so amazed. Because nakapunta ko doon mga 2008 or 2009, sobrang gulo. Pero last year, pumunta kami ng Boracay, it was really, really good. Malinis at talagang may disiplina talaga na ang mga tao. Wala na yung magpa-party-party doon sa seashore. Talagang mayroong distansya from doon papunta sa doon sa dagat. So yun yung doon. At ang kasi dito, ang si Tatay Duterte, hindi niya yun pinagyayabang. So kaya mismo na tao yung nakakita, sila yung naaawa sa ginawa nila ni Tatay Digong. Kaya hindi natin masisisi, we cannot blame people, mga Pinoy all over the world na talagang grabe yung suporta ni Tatay Digong. Kasi ito yung mga nakita, ang dami. Pero mantakin nyo, dito sila nakafocus sa focus only sila dito sa AGK. Kasi yun lang yung pwede nilang kayang i-atake ni Tatay Digong eh. Wala na eh. Aside from that, wala na. At that time, it was 53 years of the CPP, NPA, NDF. So pag pinagsama mo to, makikita mo talagang payback
ang nangyayari ngayon. At sinasama yung anak. Pati yung yun. build maganda eh. Oo, pati yan. Yung infrastructure development, maganda ang plano. Kaya nga nung tumakbo yung anak, lahat tayo nag-aambisyon dun sa continuity na matuloy, yung build. Kasi yun ang kailangan natin. Imaginein mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon, wala na yan. So, mahalagang parte ng kasaysayan natin, yung nagawa ni Duterte. Yun nga lang, si Duterte out. Yun ang hindi kayang burahin ng current na administration ngayon. Hindi talaga yun kayang burahin. Kasi nakikita at naramdaman ng mga tao ang nagawa ni Tatay Digong. Hindi, kampanya, kailangan mo ng pondo. Hindi siya humingi ng pondo dun sa mga nandito sa Metro Manila, sa NCR. Correct. Ang tumulong sa kanya, Mindanao. Correct. Late siya sa ball game. Hindi siya nag-rely on Mantakin nyo, yung 2019. Diba yung 2019, midterm election yun. Yun yung supposed to be mayroong i-release na budget. Pero anong ginawa niya? Talagang mas magaling. Anong inano niya? Kasi minsan yung budget, yun ang kukunin ng mga traditionally, sabi dito sa mga political analyst na yun yung ginagamit for pangkampanya eh. Pero, di ba, na-remember natin, si Tatay Digong is, hinohold niya yon to preserve, kasi pira yan ng bayan para sa atin. And ayaw niya ng corrupt. Nanalo siya, walang pera, walang nag-ano sa kanya, walang nag-sponsor ng malaki. So, wala siyang utang na loob. Wala siyang utang na loob sa ibang mga tao na minsan, pag ganun kasi yun, pag may utang na loob ka, pag sila na naman yung babawi para sa'yo, wala kang magawa. Pero ito yung kaibahan ni Tatay Digong. Walang nagkukontrol sa kanya. Kasi nga, mismo ang mga tao ang naglagay niya dyan sa posisyon niya noon. ward leaders, dadalawa lang ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Yeah. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Bakit ayaw ng... Diba, narinig nyo? Gusto ng alisin. Ayaw na ayaw nila. Kasi ayaw nilang tumino. Kasi sigurado yan, pag nakaupo yan si Inday Sara dyan, ngayong 2028, talagang ano yan sila. Kung sa Bisaya pa, malutas niyan sila. Hindi yan sila makapagnakaw. I'm sure makakontrol yan. Kasi si Inday, talagang napakagaling. Kahit nga sa history niya, yung mga nagawa na lang niya, yun yung i-check kasi natin yung background, di ba? Kung gusto natin sino yung mananalo, i-check natin yung background, ano ba yung nagawa niya. At si Inday, grabe yung excellent na pagiging mayor niya. Ang daming awards na natanggap. One of the best mayor in the entire Philippines. Di ba? So, dyan yung basihan natin kung bakit magaling si Inday Sara at gusto nilang tanggalin. Gusto nilang i-impeach. Kasi ayaw nilang bumalik ang mga Duterte sa gobyerno. Bakit? Kasi ang mga Duterte ang tinik sa mga pulpol na mga politiko, sa mga magdanakaw na politiko, sa mga corrupt na politiko. Malaking tinik ang mga Duterte para sa kanila. At para naman sa ating mamamayan, ay of course advantage for us. Kaya nga kung mahal natin yung bansa natin, we support this kind of leader. Kahit hindi si Duterte, kung meron mang isang leader na ganito yung paninindigan sa sarili, ganito magserbisyo sa mga tao, sino bang hindi magsusuporta sa ganyan? Kaysa yung reckless, kaysa yung walang pakialam,
Walang pakialam sa kanyang mamamayan. Iniisip niya yung sarili niya. He doesn't care na naghirap na yung mga Pilipino. Ayaw natin nun. Kaya tayo mga Pinoy, pinaglaban natin ngayon si VP Sara, ang mga Duterte. Mga movers and shakers dito sa national ang matandang Duterte Kasi iba siya. Hindi siya katulad nila. na hindi sa Agree. lumukod, hindi sa lumukod. Iba. Yes, Ganun ba? yes. Oo, hindi nang hingi, hindi walang... So, totoo diba? pala yung parang Bisaya ka eh. Hindi, pero actually, masakit nga yan dahil nakita mo naman yung pagbabago. Ano ba ang hahanapin mo? Kahit na yung crisis na ginawa ng Mauti, na-handle niya ng tama eh. Kung sa panahon ngayon, yung Talent kasi yan ni PRRD. Sa mga anak niya, although yung principle nakukuha nila sa ama nila, pero yung talent ni PRRD as a good communicator, yung magaling siya makisama, magaling siya makakonek. Yun yung walang nakakuha sa kanya nun. Tsaka yung a matter of principle talaga. Although medyo ano siya, jolly kasi ito na person eh. Pero nasa sa yung prinsipyo na nasa tama. Yung pag-ibig niya sa bansa, protektahan niya ang mamamayang Pilipino, yun yung nauuna doon. Kaya kakaiba talaga si PRRD. Kaya mantakin natin ngayon sa ibang whole world pinag-usapan. Kasi landslide nanalo, nasa dahig. Nanalo naging mayor. Imagine that. Kung totoong may mga masamang tao yan si tatay, sino pang bubuto niyan? Hindi mo maluloko ang mga tao. Kasi dito nga sa Europe, pag may kaunting anomalya, it's a matter of maybe personal nga. Yung mga politiko dito, wala na. Aalis na yan. I-kick out na yan ng mga tao. Pero si Tatay Digong, bakit nanalo pa rin? Nandun sa dahig yung matanda na walang awang dinala doon lang oras. Walang consideration. Binigay sa mga banyaga. Tinapon. Di ba? Hindi na protektahan sa sariling konstitusyon ng bansa. Kaya hindi natin masisisi talaga mga tao. At ngayon, ang dami diyang mga pulpul na politiko na gusto talagang alisin yan sila. Kasi napakalaking tinik talaga ang mga Duterte. nagkaubos-ubos na yung lahat doon, di ba? Kahit sa COVID, wala Sa namang COVID, wala kang perfectong makita. leader sa COVID eh. Pero he made the hard decisions. Ang importante sa leader kasi you make the decision. Yeah. Tama. You don't allow anybody decide. else. Yeah. At siya Imagine yun yung wala sa current Pangulo natin ngayon. Yung decisive na decision making ba? Yung talagang alam mo yung ginagawa mo kasi ikaw yung leader eh. Ilang milyong tao yung nililid mo. Dapat firm ka doon sa kung ano yung nakakabuti sa karamihan. Hindi sa pabago-bago yung isip, hindi sa kung ano yung pagising, iba yung nasa laman ng utak, iba na naman yung sinasabi. Si Tatay Digong, simulat sa poll, pakinggan nyo yung mga sinasabi niya. 80s, 90s, 2000 hanggang ngayon. Same words, same yung principle, yung pagmamahal sa mga tao. Walang pagbabago. Consistent siya sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi siya dahil sa naaawa, dahil kahit nagkasala, wala. Kung ano ka ng konstitusyon, walang hindi pwede yan. Hindi pwede yung sobrang bait.
dapat balanse, di ba? So yun yung dahilan na mahal ng taong bayan at ayaw ng mga pulpul na politiko. Kasi malaki ang tinik. Ilang bisis ko na yung pinabalik-balik. I just want to emphasize ba na ganon ang nangyari in connection dito sa impeachment ni Inday Sara, kung bakit gustong-gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Sisihin. Consistent siya dun sa Senado. Sinabi niya, tungkol sa war on drugs, ako sisihin nyo, wag yung mga tao ko. Agree. The buck stops at me. That's right. Ma'am, pwede ba nating brutally frank aminin na ang hypocrisy ay nananaig dahil sa mga politiko at sa oligarkiya? Oo, ever since naman yan ang problema ng Pilipinas eh. Yung uri ng politiko natin at uri ng oligarkiya na may control sa politiko. Kung titingnan nyo, sa bawat eleksyon, ang oligarkiya napakahalaga, lalo na pagdating sa fund donors. No? Napaka-importante yan. Merong matitinong oligarkiya at merong oligarkiya na sabihin na natin kailangan ma-return on investment ang ginastos sa iyo. Ayun ang problema, no? Nasisira yung spirit ng true leadership. Dito, Kaya yung issue na dapat may public finance sa kampanya, parating sinasabi nun. Kasi doon sa ibang Ganito dapat yung naririnig natin mga podcast sa mga political analyst. Yung walang sagol na walang yung kung ano yung nasa tama, di ba? Yung iba kasi diyan talagang minamanipulate nila yung mga nakikinig sa kanila at marami naman din nagpauto. Pero alam ko na mas marami pa rin yung mga matitino. At ito yung nangyari sa leadership. For 6 years na pinaghirapan ni Tatay Digong. After 2022, wala, bagsak. Mga tao, kita natin gaano ka-wild. Init ng mga ulo, patayan dito. At least nung una, yung napahabak is mga kriminal. Ngayon, ang daming mga inosente. Di ba? Yun yung doon. sa may state funding. Pero wala tayong political party eh. Yung political party natin nakre-create, nawawala tuwing eleksyon. Multi-party system tayo. Hindi tulad ng ibang bansa, dalawa lang. Oo, mas maganda dun dalawa kasi kontrolado mo lahat Tapos may training kung hindi ka nasa posisyon, yung hindi sa posisyon, para siyang shadow government na natututo. Okay, malalim to, Idol. Ang bakit ayaw ng ilan kay dating Presidente Digong Duterte. Imperialismo ang pinag-usapan dito. Imperial Manila. Kumpara doon sa probinsya. Ayaw ng mga oligarkiya kamo nga at ni Profesora. Pero after that, ayaw nila talaga. Example lang. Look at the ABS-CBN. Di ba? Ang sabi ni Duterte, magbayad kayo ng buwis ninyo para ibalik sa inyo yung prangkisa ninyo. Ayaw pa rin. Di ba? So, anong ginawa ni PRRD? Di ba? Tanggal. Di pinaparinyo. Or katulad na lang nung yung isang agency ng yung tungkol sa laglag bala. So, of course, yung mga taong nasagasaan niya, kaya yan sila. Nandyan yan sila. Naghahanap lang yan sila ng timing kailan sila makaganti kay PRRD. Kaya ito na yan ngayon ang nangyari. Pero sa sitwasyon na nangyayari, blessing in disguise pa rin kasi nung dinakip nila si Tatay Digong, inaresto nila, kinidnap nila, pinadala sa Hague. Malaking tulong pa rin yun sa taong bayan at sa mga dito sa mga kay Inday Sara.
mas lalong nakita ng mga tao ang sino si Tatay Digong, sino ang mga Duterte. Kasi hindi kasi sila yung mayabang na bandilyo, nagsasabi ano yung mga nagawa nila. Wala eh. Quiet sila. Ayaw nilang ipagyayabang kahit kanino. Kaya yan yung nangyayari. Kaya galit na galit yung mga nasasagasaan ni PRRD. Kasi hindi sila makaporma kay Digong, kaya Hindi. nanay yung galit sa kanila. After 6 Tama. years talagang Agree. suportahan nila ayaw kay Digong. So, yun nga. Dito natin na dito na tayo po tatapos. At papalapit na po yung impeachment ni Inday Sara. At least ngayon, sigurado ako she's so confident kasi mas I'm sure yung ebidensya nila is not so strong kasi hindi naman yan totoo. At kaya talagang confident siya na sabi niya, hinihintay niya eh. Diba yung term niya na gusto niya ng bloodbath? Gusto niyang para makita ng taong bayan ang totoo. Dito natin yan malalaman ngayong paparating na impeachment Inday Sara. So yan po ang mga kadahilanan kung bakit gusto nilang ipa-impeach si Inday Sara dahil sa mga nagawa ng mga ni Tatay Digong na hindi kaya nilang burahin sa isipan ng mga tao. Siguro mga 10 to 20 o 15 years after siguro ito yung ginawa nila, pwede pa. Or kung wala na si Tatay Digong, buhay na buhay pa mismo yung gumawa. So sino bang makakalimot niyan? Pwera lang kung naa-amnesia, di ba? So ngayon, sino bang makakalimot sa nagawa ni Tatay Digong? Buhay na buhay pa mismo yung tao, pinipersecute nyo, di ba? So of course, yung simpatiya ng mga tao kay Tatay Digong talaga yan. Kasi alam ng tao kung ano yun ang nagawa ng presidente natin dati. So, maraming salamat po. I hope na meron tayong natutunan sa pinanood natin na video. Yung video po, ang courtesy ng video sa may-ari po ng video. So, maraming salamat. God bless everyone.